Tara na sa gulayan ng Barangay Lisyada! Tara na sa Bustos, saksihan ang kasaganahan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kapitan Fortunato S.J. Angeles ng Barangay Lisyada, Bustos, Bulacan, at nandito po ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang kwento nitong aming gulayan sa barangay. Taong 2022 po lamang ay mayroon na kaming munting gulayan dito sa aming barangay na kung tawagin ay community garden. Ngunit ngayong 2024, ninais po ng inyong lingkod at ng buong sangguniang barangay ng Lisyada na magkaroon kami ng mas malaki at mas magandang gulayan sa barangay, at kami po ang napili ng bayan ng Bustos upang lumahok sa pangprobinsyal na laban na kung tawagin ay gulayan sa barangay. Hunyo 2024 po kami nagsimulang magbungkal ng lupa dito. Nung una nahirapan kami, akala ko talagang hindi uubrang gawing gulayan ito kasi napakarami pong damo. Tuyot na tuyot ang lupa. Pero noong nanghirap kami ng cultivator, nung nagbubungkal, nakita ko na po pwede namang maging maunlad ang gulayan dito. Ang lugar na ito na aming gulayan ay may lawak na 1,700 metro kwadrado, at maswerte po kami dahil ang lupang kinatitirikan ng aming gulayan ngayon sa barangay ay ipinahiram ng libre ng isa naming residente dito sa aming lugar. Ang bawat tanim na inyo pong matatanaw dito sa aming gulayan ay nagmula lahat sa aming seed production area. Nandyan ang mga leafy vegetables, solanaceous vegetable, meron din kaming legumes, may mixed vegetable dito, meron din kaming cucurbits, at yung aming root crops, yung ipinagmamalaki ng bayan ng Bustos, yung arrowroot. Yung arrowroot po, para sa inyong kaalaman, ay iyon ang pinakasangkap na kailangan para sa paggawa ng minasa. Mayroon po kaming 3 pinagkukuhanan ng tubig ditong pandilig. Ang aming balon, meron din po kaming rainfall harvester, meron din kaming deep well na siyang pinagkukunan din namin ito ng pandilig. Ang mga halaman ay dinidiligan ng 2 beses araw-araw sa tulong ng aming mga barangay volunteers, mga 4Ps, iba pang non-government organizations, at yung aming mga kabarangay dito na dumadaan, tumutulong po sila sa pagdidilig ng aming gulayan dito. Tungkol naman po sa mga pataba at mga pamatay ng peste na aming ina-apply dito, upang masiguro ang masustansyang paglaki ng aming mga tanim, gumagamit kami ng organic fertilizers tulad ng fermented fruit juice at fermented plant juice. Meron din po kaming fish amino acids, meron kaming yung indigenous microorganism, at saka meron din kaming OHN1 and OHN2. Yun yung mga oriental herbal nutrients. Ang pinagkaiba po ng OHN1 at OHN2 ay yung OHN2 ay mayroon kaming idinagdag na mga sili para ipanlaban sa mga peste. At ito'y hinahalo namin sa tubig tuwing 4 na araw na aming pagdidilig. Sinisigurado rin po namin malinis at masustansya ang ani sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mosquito trap, at meron din kaming halaman dito na mga oregano. Yung mga insekto, maitataboy po ng mga halaman katulad ng oregano. Sa pruning naman po, pinupungos po namin, pinuputol namin yung mga sirang dahon ng tanim na halaman upang mapanatili ang maganda at pagyabong nito at tumubo ang bawat halaman ng maayos. Ang mga nabubulok na matatanggal namin ay dinidiretso po namin doon sa aming compost pit. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, binagyo itong aming gulayan at nasira ang marami sa aming mga pananim.
Pero hindi kami nagpa-apekto rito. Sa halip, pinairal namin yung pagiging malikhaing Lisyadeño. Gumamit kami ng mga recycled bottled water bilang paso para sa mga hanging plants at naglusad ng iba pang mga inobasyon tulad ng manukan. Naglagay kami ng fish pond. Gumawa rin kami ng mga lalagyan, yung mga galon ng tubig na mineral water, pinuputol po namin yan at ginagawa naming taniman. Kada 3 araw, kami ay pumipitas ng mga gulay. No, katuwang yung aming mga barangay volunteers. Ang mga ani ay ginagamit sa aming feeding program. Dinadala sa Tiangge tuwing Huwebes at ibinebenta sa aming ani store. Meron kami rito na yun po ay upang itaguyod ang tiwala ng aming mga kabarangay. Isa po dito ay pinoproseso namin yung mga ani naming gulay upang makagawa ng mga pagkain tulad ng kangkong chips, chili oil, ampalaya pickles, gumawa na rin po kami niyan. Hindi lamang ito nagbibigay ng pagkain, kundi nagbibigay daan din ito upang maging agro-tourism site ang aming gulayan. Meron ditong pumupuntang mga estudyante, mga daycare, maliliit na mga bata. Tinuturo sa kanila kung ano ba ang kahalagahan ng gulay. Nakikita nila yung actual na gulayan dito sa aming barangay. Nahikayat na rin ang mga residente na magtanim sa kanilang mga bakuran. At mula noong Hulyo 2024, mayroong 30 residente na nagtatanim na ng gulay. Sa ngayon, hindi pa po namin na ibabalik o napapantayan kung magkano ang nagastos namin dito. Pero umaasa po ako na pagka naani na namin ito, lahat bago kami magtanim ng bago, ay mapapantayan namin yung aming mga nagastos. Pero ang amin pong gulayan ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pagkakais at determinasyon ng bawat Lisyadeño. Sa aming sama-samang pagsisikap, natutunan namin ang kahalagahan ng agrikultura bilang pundasyon ng kalusugan at kaunlaran na ipakita yung sa pagtulong-tulong ng mga mamamayan ay maisa sa katuparan yung ganitong mga proyekto. Ang bawat buto na itinanim ay tila isang pangarap na unti-unting namumuhay, nagsisilbing paalala na sa pagkakaisa walang imposible. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsisikap. Naway ipagpatuloy natin ang ating magandang samahan at sama-samang tahakin ang landas patungo sa isang masagana at mas malusog na Barangay Lisyada. Tayo'y magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tagumpay na magdadala ng inspirasyon sa bawat tahanan. Salamat po.